Sarap pagka may kasama kang mga persistent pagdulog sa ating Panginoon. At yung persistency that would produce fruit ay yung mga tao na alam nila na close sila sa ating Pang Diyos. Alam nila na anak sila ng Diyos. At sa mga tao at makasama natin dito na alam mo na close kayo ni Lord, alam mo anak ka ni Lord, be persistent sa lahat ng bagay. And surely, hindi kayo i-fail ang ating Panginoon. Ako encourage ang lahat na pag na ating tatalakayin this morning. And I hope ready ang mga ballpen at papel. I hope na mag-very attentive kayo. And I hope after this message ay realize bawat isa anong uri ng relasyon meron ka sa kay Lord, anong uri ng relasyon ka meron sa iyong tatay, sa iyong nanay, sa iyong mga kapatid, ang magulang, sa cell leaders, satellite leaders, at Genesis 5:22 hanggang 24, New Living Translation. After the birth of Methuselah, Enoch, lahat magsabing Enoch, lived in close fellowship with God. Kaya ang title ng mensahe sa umagang to ay, ano mo katabi mo, close ba kayo ni Lord? So Enoch lived in close fellowship with God for another 300 years. Sabi, no? Ang iba, wala pang 1 year, nagkakabigayan na. Isang linggo pa lang, nagsimba ngayon, sunod na linggo, wala na. So how can you receive yung favor ni Lord kung yung time na gusto niya ibigay sa iyo ay wala ka? So for 300 years, quoting the Bible, Enoch lived in close fellowship with God. And he had other sons and daughters. So Enoch lived 365 years. So ano ang percentage ng 300 years walking closeness with God sa 365 years na edad niya? Kakilang percentage? Walking in close fellowship with God, then one day, he disappeared. Uy, saan nawala? Close na nga sila ni Lord for 300 years, then bigla pang nawala. Ano kaya nangyari sa kanya? Because God took him. Kinuha na siya. Sino ritong gusto na magpakuha kay Lord? Any volunteer? Turo mo kayo katabi mo. Ikaw na mauna. Kakilang Diyos, nawa ang mga salita mo ay maging lamp para sa aming daanan. Nawa mag-illuminate ito ng aming understanding. Nawa ma-expose nito yung mga pagkukulang namin at mga mali na aming ginagawa that destroys our close relationship with you at maging followers mo, Lord. And I hope also na itong mensahe ito ay magresulta ng mas deeper relationship sa iyo dahil magpapasya kami at marahil ang iba nagpasya na, iwanan na sila, wag lang ikaw. At ikaw ang uunahin. Father Lord, nawa ito'y po mag-produce ng deeper relationship. Hindi lamang sa iyo, but closeness within the family, within satellite members and cell, at sa TSFI as a whole. Lord, I pray na ma-realize nila na ikaw ang tumawag sa kanila, ikaw po pumili. At magiging it will benefit us more kung hindi kami wawalay sa iyo ng mga pinagdadaanan. God, kung meron man makakarinig nito, may strengthen po ang faith nila. Ganun din po sa digital ministry this evening. I pray, Lord, mag-produce din to ng mga kagalingan sa iba-ibang karamdaman, mga himala po na sa mga nangangailangan, lalo sa iyo lamang titiwala. Ito ang aking samot dalangin. In Jesus' name, that magsabing amen at pwede na kayo mo po.
Hindi lang po this morning tayo ay tatalakay ng mga paksa about relationship. Mamayang hapon sa leadership ay pag-uusapan din natin ang relationship. Hindi po sadya ito marahil may nakikita ang Pang-Diyos sa problema. Pamilya, problema sa mag-asawa, problema sa magkakapatid, at higit sa lahat problema sa uri ng relasyon na ginusto mo between you and God. Now, kung meron mang being na interesado makasira ng relationship, una sa Diyos at sa tao, ay walang iba kundi si Satanas. Sa pasimula pa lamang, I think, Sundays na natin tinatalakay mga mahalagang lessons sa Book of Genesis, and perhaps tatagal pa ito ng mga ilang linggo, yun na kaagad ang agenda ni Satan, ang wasak ng relationship. And si Satan ay gumagawa ng mga iba-ibang mga bagay na ipaiisip sa iyo na mahalaga ito. Dahil pagka nag-focus ka doon, it could destroy your relationship sa tao at sa Panginoon. Huwag niyong kalilimutan, ang utos ni Lord ay unang binigay kay Abraham dahil siya naman ang head of the family at siya ang unang linikha. At sabi ng utos ng Panginoon, lahat ng bagay rito ay pwede niyong kainin. Huwag lamang yung puno sa kalagitnaan ng halamanan about knowing good and evil. And I think it is safe naman na paniwalaan. At dahil tungkulin niya rin yan, alam niya siyang maging head ng family, alam niya siyang unang linikha ng Diyos. So I think, alam ni Adam na importante i-share ito sa kanyang asawa. And it is presumed, and we can presume na ito nga yung ginawa ng Adam, na yung utos na binigay sa kanya ng Diyos ay na-share rin kay Eve. So anong ginawa ni Adam, ni Satanas para masira ang unang pamilya na linikha ng Diyos? Una, ako'y naniniwala na tinuturuan na o nagtatanim na si Satan kay Eve na huwag magpasakop sa asawang lalaki. Dahil doon sa tukso sa chapter 2, ang chapter 3, makikita natin yan, na pagka kinain mo itong bunga sa gitnang ng halaman, maging katulad ka lang Diyos. Kasi siguro dumating sa punto ni Eve, ano ba ito? Helpmate na lang ba ako? Alalay na lang ba ako ng asawa ko? Hindi ba ako pwedeng pumantay? So makikita natin kapatid, na all out si Satan para mangwasak ng relasyon. At tinuturuan niya na yung babae na, hey, hindi ka assistant lamang, hindi ka helpmate. Actually nga, pwede kang maging tulad ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat pantay kayo ni Adam. Bakit ka magpapasay? And sa biyaya ni Lord sa haba ng aking experience as a pastor, ito yung nakikita ko maraming problem na nakasira na maraming relasyon na ang babae ayaw magpasakop sa asawang lalaki. Another thing na tinatanim ni Satan sa tao, unang-unang kay Eve, ay pumalagitna ang needs sa relasyon ng tao sa Diyos. Alam nyo, napakahalaga na sa anumang relasyon, si Lord ang nasa gitna. Hindi tao, hindi pangangailangan. At gusto ko maintindihan nyo ito, kaya sabi ko sa inyo, mag-take notes, maraming information, magpo-flow.
I believe galing kay Lord ito. Marami pa tayong mga talatang babasahin. I want you to become more attentive ngayon kasi nagbubuo ng pamilya ang ating. Yes, ang tao ay dapat maging representative ng Diyos. Para malaman nila merong Diyos na mahabagin, merong Diyos na mapagpatawad, merong Diyos na nagpro-provide ng lahat ng needs. Pero wag mo itaas ang tao above God. Dahil ang tao, tulad ko, may mga weaknesses. So si Satan, gusto niya merong i-insert sa pagitan relasyon ng tao sa Diyos at sa pagitan ng tao at tao. Tulad kay Adam and Eve, gumamit siya ng needs ng babae at nakita niya ang bunga, so nag-delight siya, na-attract siya. Kaya yun ang namagitan. And because of that, nagpasimula na lang magkaroon ng problema ang relasyon ng mag-asawa and of course magkakapatid. Kaya after ng pinalaya sila, unang anak pa lang nila ay pinatay na kaagad ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. So ito nagiging problema sa maraming relasyon. Saan na ang relasyon ay pagka merong maibigay kang pera? Saan lang, mga maraming tao, nabuo ang relasyon hindi sa tamang pag-ibig. Emosyon, sex. Alam nyo ba, sa Romans chapter 1, starting from verse 21 o 22, pagka hindi si Lord ang magpo-produce ng tamang relasyon, and you start to allow things to enter between you and God, tulad ng pera, tulad ng sexual desire, malaking possibility na meron ka lang itataas kaysa ating pang Diyos. Kaya I urge you, basahin yung Romans chapter 1 verse 22 hanggang sa susunod verses. Dahil doon sinabi, imbes ang Diyos ay dapat sambahin, naglagay sila ng replacement, idols, ang bagay. At alam niyo ba kung anong ging resulta? Instead na sila ay magmahal o magkaroon ng relasyon sa opposite sex, mas desire nila magkaroon ng relasyon sa same sex. Saan nagmula yun? Bakit nagbago ang desire ng tao? It is because inalaw nila may mamagitan between them and God. At ang namagitan sa chapter 1 ng Romans ay mga iniidolo nila. Alam nyo, ang provider ng family, unang-una, of course, kung walang lalaki. Tama po ba? Maliban lang kung magkaroon ng problema ang lalaki, hindi na makapagtrabaho, then kailangan tumulong ang babaeng, awang babae. And of course, mga anak. Nasusundan niyo ba ako? Ang church, o dinesign ng church na maging provider ng mga pamilyang uma-attend. Hello? Dahil ang role ng church is to feed ang mga anak ng Pang-Diyos ng salita ng Diyos. Sakali man ang church ay makatulong, ito main role. Ang nagiging problema, kung naglagay tayo sa pagitan natin para lang mabuo ang relasyon natin sa kapwa, paano kung nag-fail? Sample sa mag-asawa.
Paano kung di na natutugunan ng asawa, dapat niyang gawin? Ibang sabihin, magiging cold na. Kaya dapat sa lahat ng relationship, Lord, ang sa gitna. And I think, I-explain ko to sa Matthew 19. But God had joined, let no man put asunder. Ibig sabihin, wala dapat gigitna. Kung meron mang gigitna, walang iba kung ang Diyos. Kaya always, nagpapayo ako, kung may mag-abroad at may asawa ka, kasama. Dahil pagka hindi kasama, kakaroon ng problema. At gano'n nangyayari sa maraming mga members, hindi lamang sa TS, sa maraming churches. Pagka meron kang siningit between you and God, at meron nag-fail, hindi na-meet ang expectation mo, kakaroon ka ng problema. At saan nagmula yan? Sa Garden of Eden. Nag-attempt agad si Satan na meron mamagitan sa mag-asawang Adam and Eve. Nandun yung desire na huwag ka magpasakop. Nandun ang desire na kumuha ng needs sa pamamagitan ng ibang bagay na sabi ng Pangdiyos, huwag kakain. So this morning, I want to focus isang character. And napagandang example niya. At sino yung character niyan? Walang iba kundi si Enoch. Sa verse 22, ang sabi diyan, Enoch walked with God. Yung Hebrew term ng walk with God ay hitpael. Term denoting intimate fellowship. Intimate. Kaya pagka sinabi mong walk with God, close talaga. Malalim talaga. Hindi mo hahayan merong gumitna. Pera man yan, desire man yan, tao man yan, huwag kang papayag na merong gumitna. Almost to the point of to live with. Kumbaga yan ay lifestyle mo. Yan ay priority mo. Dapat close kami, Lord. Kaya di ba sa Book of Romans, anong sinabi niyan? Sino makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Lord? Sino makapaghihiwalay sa closeness ni Lord? Pera ba? Pag-ibig ba sa tao? Nagkaroon boyfriend lang, naging cold na kay Lord? At anong bagay? Dapat. Lahat ng nakakasunod, magsabing amen. So yung praise na walk with God, it is commonly used to express yung intimate communion nyo sa ating Pangdiyos. And paki-take note ito. Pagka sinabi mong walk with God or intimate ang relationship with God, it means, kapatid, it means more than just standing in the presence of God or sitting tulad ginagawa nyo ngayon. Kanina nakatayo kayo during worship time. Ngayon nakaupo. Pero, hindi naman ibig sabihin yan na close ka agad kay Lord. It is more than that. Una dyan, you must walk before Him. I think wala dyan, no? Following after Him. Yan mga ibig sabihin ng walk with God. You're not only standing before Him or sitting before Him, dapat you walk before Him, following after Him, and ito ay kombinasyon ng idea ng fellowship. Kaya nga ang book of Hebrews chapter 10 verse 22, huwag niyong kakaligtan ang bawat pagtitipon. Why? Because kung saan dalawa, tatlo nagkakatipon na, andun ang Diyos. Subalit yung iba naging ugali na nila. Pakikinig lamang lang sermon sa TV o sa samba na yon o sa Facebook. No.
Real people, warm people, dapat naandun ka. Nasama-sama kayo na nagsasamba. Tawag ng fellowshipping. And when you fellowship kasama ibang mga worshiper, nakikipag-fellowship ka kay Lord. But, it includes progress. Yung pang ibig sabihin ng walking with God. Sino ditong gusto maglakad na paatras parate? No, di ba wala naman may gusto nun? O sino ditong gusto mag-walk na sideways parate? Meron ba rito? Kung may problema ka sa isip. Ang paglakad doon sideways. Bakit ang lakad doon paatras? Kapag when you walk with God, may progress. Nakikita mong tumitibay ka. Nararamdaman mo na mimiss mo siya. You find joy sa pagbabasa ng Bible. At magsabing may progress. Then kung paatras ang relationship mo, something is wrong. You're not walking with God. No. Meron ba kayo natututunan na? Sabi ko sa inyo, maraming information na labas ka. I hope alerto kayo. Ito ay isang larawan na kung saan masasabi mo na God is really with you sa lahat ng kalagayan sa buhay. Alam nyo, normal sa isang totoong mananampalataya. Pagka gusto ko mag-correct ito, minsan kasi nagsasalita tayo ng mga bagay, hindi natin naintindihan. Ang trial, ang testing, hindi yan para sa unbelievers. Punishment ang tawag doon. Pero kung ikaw ay totoong mananampalataya, pwedeng gamitin sa'yo at narapat lamang yung trial and testing. But never use trial and testing sa taong walang relationship kay Lord. O, dagdag kaalaman yan, ha? Sana wala nang marinig dito sa harapan ng ganun, ha? So, sa lahat ng antas ng buhay, hindi ka lalayo. Kahit merong gutom, may problema sa loob ng pamilya, ano man mararanasan nyo, you will still walk with God. Not backward, not sideways, but paabante. Sabihin mo katabi mo, abante tayo. Kahit ano nangyayari. Kasi sa verse 5 ng chapter 11 ng Hebrews, dinescribe dito kung how Enoch walked with faith. Ang sabi dito, by faith. Anong uring faith? That please God. Yung faith na magbibigay kaluguran sa Diyos, ha? Hindi yung faith-faithan lang. Yung magbibigay glory, kasi kung ang faith mo ay mali yung pundasyon, hindi yan magbibigay glory kay Lord. Kaya dito sa church, ang teaching natin, ang main authority, ang Bible. Kaya kung gusto mo talaga, kapatid, may ma-improve sa buhay mo, gawin mong main authority, ang Bible, na nandun ang salita ng Diyos. Hindi yung sabi-sabi ng tao, lahat magsabing amen. So, ang faith na magpiplease kay Lord, ginawa mong authority ang Bible. So, ano nangyari? Nung nagkaroon ng pananampalataya si Enoch, na nagbigay glory kay Lord. Ang sabi diyan, Enoch was caught up and taken to heaven. And, sabi diyan, he would not have glimpse of death. Ang sarap, kapatid, na hindi ka makaranas ng kamatayan. Una, tipid na sa lamay, tipid na sa libingan, tipid na sa ataol. Sino ritong gustong dinadadanas ang kamatayan? Ako pinagpe-pray ko yun. Dahil pagka nakakarinig akong turo ni Lee Stone King, kasi ang faith ni Lee Stone King, ba, siya ang may testimony niya, I think 30 minutes ba, patay siya, pero binuhay siya ng Diyos. Kaya kaka-celebrate niya lang ng birthday the other day, 90 plus na yata siya. Siya yung tao nagpe-preach sa panahon natin dadating si Lord. Kaya kung tama, kapatid, yung faith niya, yung prophecy niya, marami sa atin dito hindi makakaranas ng kamatayan. Gusto niyo ba yon?
Sino may gusto nun? Taas ang kamay. Kaya walk with God. Amen? So he was not found because God has taken him. At ang ganda ng sinabi ng Book of Hebrews na sinulat ni Paul, for even before he was taken to heaven, bago pa lang, kaya pala siya hindi nakaranas ng kamatayan. Dahil bago pa lang siya kinuha ni Lord, ano ang patotoo niya? He received the testimony. Still on record, the Bible, that he had walked with God and pleased Him. Alam niyo, minsan nakakainis na, nakakaasar na, at alam mo hindi totoo. Every time may namamatay, ang gaganda lang sinasabi, ang bait-bait niyan. Pero nang-hold up yun. Ang bait-bait yan, siya talaga pinakamabait sa anak ko. Pero problema binigay. Diba? Wala naman yata yung magsasabi, ang sama niya, buti nga namatay. Pero si Enoch, totoo talaga. Kaya pala, ang sabi ng Bible, kaya hindi siya nakaranas ng kamatayan dahil he walked with God. Kaya kung tama ang mapropeseya na Leadstone King, sa time natin darating si Lord, then magpasya ka ngayon. Close ba kayo ni Lord? Kasi ganito lang yan eh. Kung dumating si Lord sa time natin at naiwang ka, malabo ka na. Impyerno na ang bagsak mo. Tama po ba? Kaya, make decision. Mahirap ng laban nun. The only person wherein ito yung sinabi rito, he walked with God, na katulad ni Enoch, ay si Noah. So verse 9 ng chapter 6 ni Noah is isang example. This is the account of Noah and family. Noah was righteous. The only blameless person living on the earth at the time. Siya lamang nakita ni Lord. Yung galit na galit ang Diyos, paparusahan ko ng tao, napakasama na nila. Biro mo, hindi pang masyadong matanda ang earth noon, ha? Lalo ngayon, mas masama ang tao. Tama po ba? Hindi pang matanda earth noon, pero grabe na ang kasama ng tao. So, ayon sa patotoo patungkol kay Noah, it was only Noah, nung nakita ng Diyos na righteous. The only, pag sinabing only, meron bang kasama? Wala, siya lang. The only blameless person living on earth at that time. Why? Because he walked close fellowship with God. Now listen to this. Pagka magpasya ka na mag-walk ka closely with God, may madadamay ka. Diba nadamay asawa niya? Nadamay mga anak niya at asawa nila na naligtas ng Diyos? Sana kapatid, sa bawat decision natin, iisipin natin, pag ginawa ko ba to, anong epekto nito sa family ko? Pagka pinasya ko ito, anong epekto? So si Noah nagpasya that he would walk with God. And because of that, sa damay niya, naligtas din ang buong family niya. Another thing na gusto ko maintindihan nyo, pwede pala. Kasi ang sabi ng iba, ang hirap na maging Kristiyano, ang hirap magpakatino. Sino rito nahihirapan magpakatino, tas ang kamay? Lahat mo tayo nahihirapan, pero pwedeng magpakatino pagka magpakontrol ka sa Holy Spirit. Kasi tandaan mo, sa laas mo, papalpak ka. At walang pwedeng magligtas sa pamamagitan ng sarili natin. Always to the urging ng Holy Spirit, sa kontrol ng Holy Spirit, dun lang tayo magiging matino. Pero once na tumigil ka magpakontrol sa Holy Spirit, Brother James, yan ang pasimula ng downfall mo. Kasi sa sarili natin, hindi natin kaya magbagong buhay. Only to the urging o prodding ng Banal Spirito. Kaya pagka ikaw ay magpakontrol sa Holy Spirit, pwede kang maiba. Kaya kita nyo si Noah,
na iba siya. Dahil lahat gumagawa ng masama. Tulad ngayon. Kaya parang abnormal ka pagka hindi mo ginagawa yung ginagawa nila. Pero hanggang saan mo kaya kung hindi ka magpapakontrol ng Spirit? At marami na nakita, mga kapatid, na mga Kristiyano, leaders, mga followers of the Lord, at pagka dumating, kapatid, yung mga mabibigat sa buhay, umibigay. So, pwede tayo magpakabait, pero hanggang saan mo kaya kung sa sariling laas mo lamang? You need to walk with God. You need to control the Holy Spirit. Kaya kapatid, payo at kagustuhan ng ating pang Diyos na si Abraham ay maging katulad din ni Enoch at ni Noah. Now, dalawang character ating napag-aralan who walk with God. Sino yung una? Enoch. Sino ang pangalawa? Noah. Kaya ang meron urging ang Diyos kay Abraham. Sinong ama ng ating pananampalataya? Hey, buti nasusundan niyo ako. So urging ito sa atin din. Kasi alam ni Lord ano maipoproduce na result kung tayo ay walk with God forward and with progress. Hindi pa atras, hindi. Para ba nga, ano ba yung laro nun? Yung bulaklak, he loves me nan. Walk with God ako ngayon, atras ako bukas. Walk with God ako ngayon, sa isang linggo, wala na naman ako. Hindi ganon, dapat dire-diretso. Amen po ba? Sino rito gusto nyo mapapangasawa na love ka ngayon, bukas? Hindi. Wala naman. So, ang pang-Diyos kaya matutuwa, love mo siya ngayon, bukas hindi. So ito yung urging ng Diyos kay Abraham at sa ating lahat bilang ama natin si Abraham. Sa Genesis 17 verse 1, when Abraham was 90 years old, the Lord, Brother Julio, birthday mo ngayon, gusto mo umabot ng 90 years old? Ha? Wag? Paano kung malakas ka nun at blessed ka nun at lahat ng hirap mo, tapas ay nakikita mo ng bunga. Di masarap mabuhay hanggang 100, di ba? 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk. So another meaning, kapatid, synonym ng walk with God ay walk habitually. At magsabing habitually. Pagka sinabing habit, parang ganito, bisyo. Bisyo na yan eh. Addict na yan eh. Yun ang ibig sabihin habitual. Dapat, kung addict ka, addict tayo kay Lord. Tama po ba? So, walk habitually, utos ng Diyos kay Abraham at utos na rin sa atin yan kasi ama natin si Abraham. Maging addict tayo kay Lord with integrity. Talaga yan, lalo sa mga leaders. Lumalabas ang bibig mo, sure ka ba yan? Kaya unlike mo. With integrity, knowing that you are always in my presence and be blameless and complete in ano? Complete in ano? Obedience to me. So anong dinescribe ng Bible patungkol kay Enoch about his unquestionable relationship with God na nag-excel siya sa godliness? Number 1, at ito na rin ang utos sa atin. He was close, he has a close fellowship with God. At dahil dyan, it is because he lived by faith in God at nagtiwala sa Diyos. Alam nyo, I enjoy reading yung Bible. Although noon, nakailang ulit na yata kami, 6. At nakita ko may problem. Maraming lumalamnaw sa Word of God. Even ako minsan nagkakamali na ako yung mga characters. Ang laking tulong ito sa akin and I hope gawin nyo yan. Alang-alang sa kinabukasan mo at family mo. Sabayan nyo ang TSFI sa pagbabasa ng Bible. So Enoch trusted His Word. Kaya walang dahilan na siya ay lalayo kay Lord.
Sa lahat ng mga may pinagdadaanan, taas ang kamay mga may pinagdadaanan. Lahat ng may pinagdadaanan. Hipokrito kapag at sinungaling walang pinagdadaanan. Kaya huwag ka mag-iisip kung may problema ka, mukhang naiiba ka. Lahat tayo may pagdadaanan. Yung mga may pera, minsan sila pa may mga financial problem eh. Kasi kapag malaki sweldo mo, ang dami mong loan. Kukuha ka ng bahay, kukuha ka ng kotse. Tama po ba? At yung mga iba nag-isip, kasi walang problema sa financial yan, kaya malaki sweldo eh. No. Minsan pagka maraming sweldo, kukuha ka ng condominium. Kaya lahat tayo may financial na pinagdadaanan. Lahat tayo may mga problema. Tama po ba? Huwag mo isipin na parang exempted ka at mukhang naiiba ka. Parang ang bigat ng pinagdadaanan mo. Nagkulang ka lang tiwala kay Lord. Tama sinabi ni Claire. Yung mga blessed dito, bago sila dumating dyan, ang daming gutom mo na pinagdaanan yan, ang daming hirap. But despite sa mga pinagdadaanan nila, they walk with God. At nagtanim lang ng tanim. Ang problema kasi ng iba, hindi nagtatanim eh. Nagda-doubt sa katapatan ni Lord. Pero si Enoch, he trusted God ang kanyang salita. Kaya basahin natin ulit ang Hebrews 11:5. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known as a person who pleased God. Verse 6, and it is impossible. Lahat magsabing impossible to please God without faith. Gusto mo, kapatid, magkaroon ng epekto yung Psalms 37 verse 4. Sino nakakalam Psalms 37 verse 4? Delight in the Lord and He will give your heart desire. Kapatid, ibibigay lang ni Lord yung gusto mo pagka may faith ka sa kanyang salita. Paano matatest pagka matibay faith mo? Pagka may pinagdadaanan, Sister Kapatid Marby. Kapatid, huwag mo i-reject mga pinagdadaanan mo. Pinatitibay yung faith mo, nagpapakilala ang Diyos sa'yo. Di ba pagka merong inassign ng mga bagong komande sa bawat presinto, nagpapakilala yan. Huli doon, huli dito. Importante, may re-report. Nagpapakilala sila para matakot na yung mga kriminal sa kanila. Ganon din, pagka may testing pinagdadaanan, pinatitibay ni Lord yung faith mo, Brother James. Nagpapakilala. Kaya huwag ka magpayanig. Sabi mo katabi mo, huwag ka magpayanig. Kasi ang problema, may idadamay ka, may ipupull down ka. Pagka nayanig ka. So it was impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists. So ano ang need mo para makalapit kay Lord? Para makalapit kay Lord at magkaroon ng access kay Lord, anong kailangan? Akala ba natin lahat may pwede lumapit kay Lord? Sino lang mga akalapit kay Lord? Anyone who wants to come to Him must believe. Unang-una, God exists. So, parang ganito, no? Just visualize. Halika, birthday celebrant. Birthday ito, magpapakain to, kaya kinakailangan patayo natin dito sa pulpit. Kunwari siya total JD naman siya. Kunwari siya si Jesus, tayo ka. Tapos, Brad, kunwari ikaw si Pedro. Mukhang Pedro ka naman eh. Kunwari, Brother Jason, puros J puros J kayo sa una na. Kunwari ikaw lalapit. Kunwari lang naman to, no? Kasi sa Garden of Eden, merong anghel nakabantay doon eh, para di makapasok. Kunwari lang naman, ikaw lang kunwari ang anghel. Lalapit si Jason kay Jesus. Dadang ka muna rito, kunwari lang naman. Para maintindihan nyo. Sasabi ng anghel, sandali lamang. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay exist? Tatanungin mo siya, naniniwala ka ba na mayroong Diyos? Anong sasagot mo? And ano pa sunod? At siya ang nagbibigay ng reward. Anong sasagot mo? Those who sincerely seek Him. So parang ganito. Naintindihan na ninyo?
Hindi ka agad makakadiretso. Dapat unang-una, naniniwala ka ba may Diyos? Kasi ang iba, pagkasagana, may Lord. Oh, hallelujah. Pag may problema, parang wala ng Lord. Ano sa palagay mo, Kahulyo? Di ba meron mga ganon? Parang wala na. Ang dami ng question. Parang si Satan kay Eve, tiyak ba talaga? Grabe naman Diyos nyo. Yun lang, pinagkait pa. Hindi pa pinakain sa inyo. Ganon si Satan magtatanim ng doubt. Tuturuan kanya tumingin doon sa wala sa'yo. At tatakpan yung mata mo doon sa meron sa'yo. Kaya ingat. Salamat Kahulyo, salamat James, salamat Jason. Napakahalaga yan. You must believe that there exists God. So pagka ikaw naniniwala na meron God na nag-exist, anong gagawin mo? Dapat nag-worship ka. Kasi pagka hindi mo siya worship, it's like you're not believing na may Diyos. Tama po ba? Alam nyo ba, ang tanging bagay maibibigay mo kay Lord na hindi galing sa Kanya, ang buhay natin galing sa Kanya? Galing ba sa Kanya? Ang pera sa pitaka mo, galing ba sa Kanya? So, naibibigay mo yan, galing kay Lord yan. But there is something na pwede mo ibigay kay Lord na hindi galing sa iyo. Alam niyo ba kung ano yan? Worship. Galing sa iyo yan. Hindi galing kay Lord yan. Kaya kung ipagkakaitit mo pa yan, dahil wala ka Sunday o late ka, it's like saying, Lord, you don't exist. Alam niyo ba, God inhabits the praises of His people. Kaya kung hindi ka worshiper, huwag ka na umasa. Wala siya sa buhay mo. Gising, kung meron man sa inyo nagkukulang sa pagsamba sa Pangdiyos. So katulad ni Enoch, dapat mag-endeavor tayo to live a holy life. Anong ibig sabihin yan? Attempt to fulfill, to finish, to strive. Hinanap ko yung ibig sabihin ng endeavor eh. Ang sabi ng Webster, the meaning of endeavor is to attempt to fulfill. To finish, hindi lang umpisahan mo, tapusin mo. To strive, to work with set purpose. Yun ang ibig sabihin ng endeavor as defined by Webster. So endeavor, mas madali. Ikapin mo, pilitin mo. Kahit parang ang hirap na kahit parang may nakadagan, pilitin mo. Ang sabi ng 1 John 1:5, this is the message we heard from Jesus. And now declare to you, God is light. And there is no darkness in Him at all. Verse 6, so we are lying. Anong topic natin ngayon? Close ba kayong Lord? Or are you walking with God? Kaya ang sabi ng verse 6, paalala sa ating lahat, so we are lying, nagsisinungaling ka. If we say we have fellowship with God, kapag sinabi mong you are walking with God or fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. At we are not practicing the truth. So sinungaling ka pala pagka hindi mo ina-apply ang Word of God sa buhay mo. Verse 7, but if we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other. Ganun pala yun. So yun ang sinasabi ko sa inyo kanina sa introduction ko. Never allow na merong mabagitan between you and God. Although ang tao, ayoko ma-confuse kayo, representative tayo. Dapat. Kaya dapat lahat ng lugar na tinatapakan mo at tanggap ka dyan, ibe-bless ni Lord yan. Pero wag mo itaas ang tao. Kasi paano ko ako hinangaan nyo? Kahanga-hanga naman mukha ko, kahit ganito buhok ko. Pero pagka akong tinaas mo, paano kung dinisiplin kita? Paano kung hindi na kita pinapansin? Paano kung i-allow ko may testing ka sa buhay mo? Paano kung wala lang ako may abot sa'yo? Ibig bang sabihin, sira na relationship mo kay Lord, mawawala ka na? Yun ang naging problema ng marami. Tinaas nila ang tao, hindi ang Diyos. At kung babasahin ang Romans 1:21-22,
ginawa nilang idols, yung linikha ng pang-Diyos. Kaya doon nagsimula pag-ibig sa kapwa lalaki, pag-ibig sa kapwa babae. At kaysa ganyan, dahil yung spirito na yung gagapang sa'yo. Pagka may inuna ka na kaysa ang Diyos, tagilid ka dyan, kapatid. Lahat magsabing tagilid tayo. So God is alive, then we have fellowship. So pagka si Lord ang inuna mo, talaga ang normal na flow ng relationship natin ay towards each other. Pero pagka inuna mo ang tao, gusto ko maintindihan mo, kaysa ang Diyos, merong malaki inclination na unti-unti lalabnaw ang relationship nyo. O sino nakakaranas dyan? Asawa mo hindi faithful kay Lord. Ang asawa mo hindi worship kay Lord. Unti-unti lumalabnaw relationship nyo. Pero pagka si Lord ang nasa gitna, tendency talaga niyan to become closer to each other. Kaya di ba, marami sa atin dito malalim ang relationship natin. Why? Lord kasi ang nasa gitna, hindi tao. Pero pagka tao ang linagay mo sa gitna, malaking possibility. Dating ang time, dahil pagka may mga difficult things sa journey nyo, pwedeng bumitaw ang relationship nyo. Lahat ng agree, magsabing amen. So then we have fellowship with each other. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So not only, kapatid, may fellowship, yung nagiging close tayo, yung dugo ni Lord na sasariwa, maagos sa atin. Para ano? Para linisin tayo sa ating kasalanan. Another thing, kapatid, katulad ni Enoch, embrace God's ways. Ang sabi ni Amos, Propeta Amos, sa chapter 3, verse 3, New Living Translation, can two people walk together without agreeing on the direction? Di ba may kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Sana may mabuksang kaisipan dyan. Kaya kung close ka sa isang tao na makasalanan, naging close kayo dahil nag-a-agree kayo sa maraming bagay na hindi maganda. Gets ninyo? Yun ang sabi ni Amos. Can two people walk together without agreeing on the direction? Nagkakasundo yung espiritu nila. Nagkakasundo yung likes and dislikes nila, kaya magkasama sila. Kapag ikaw, na sinasabi mo anak kay Lord, pero mas malaking oras na kasama mo mga unbelievers, may problema ka. Hindi ka totoo followers ni Lord. Kasi pagka followers ni Lord ka, namimili ka na makakasama. Hello? Gusto ko lang i-inform sa inyo ito, kapatid, and salamat sa tulong ni Luz. Una, recognize na tayo ng city government. Ang church na to, ang pastor ninyo. Pangalawa, recognize na tayo ng registrar. May record na tayo. Pangatlo, pwede na ako magkasal. Kaya meron akong offer hanggang December, magmadali na kayo. May 50% discount. Pero kay Luz, libre na. Kasi siyang lumakad. Mahalaga ito, kapatid. You know what? Mahalaga itong balita na to. Una, kung meron magpapastor dito at i-recommend ko kayo, madali na. Kasi nandun na yung pangalan natin. Amen? Hello? Hello? Palakpak kay Lord. Kapatid, pero importante lang, dapat tiga-church ang mapapangasawa mo. Huwag na kayo mag-desire na iba. Huwag ka na tumingin sa mukha niya. Parang mukha niyang void and without form. Basta anak ni Lord. Huwag kang pipili sa paglabas kasi kanina may pinost ako, nabasa na ba ninyo? Yung character pang matagalan. Pero yung physical, kahit maganda yan ngayon, wapo ngayon yan, maraming six-pack ang ab, mawawala din niya. Kita na si Jomel, ang gwapo-gwapo, pero nabawasan pagkagwapo niya dahil ang laki ng tiyan eh. Hindi nga. Dahil yung mga nagkakaedad dito, mga babae, lalaki, huwag na kayo tumingin na panglabas.
Ang tignan nyo, character. Kasi yung character, ito yung habang buhay yan, pero yung ganda, lilipas. Ganda, gwapo, lilipas din yan. At huwag nyo kakalimutan, may discount ako, 50%. Kaya magmadali na kayo. Basta tiga-church, ha? Basta tiga-church. Huwag kayo kukulang iba. Ha? Basta kayo loose. Libre na nga eh. Libre na nga. O loose, pumili ka na. Kahit sino lang dyan, basta tiga-church. Okay, seryoso tayo. Stand firm against the ungodliness of this generation. Matindi ang kasamaan ng mundo ngayon. Grabe. Naging selfish ang tao, naging conceited, nagiging pakasarili. Pagka hindi mo ma-overcome yan at dumating, kapatid, ang mabigat journey, pwedeng bumigay ka. Dahil kung sarili mo lang iniisip mo. So, napakasama ng mundong to. Ang tao naging lovers ng sarili kaysa of God. Kaya ang sabi sa Jude 1:14, Enoch, who lived in the 7th generation of after Adam, prophesied about these people. He said, listen, the Lord is coming with countless thousands of His holy ones to execute judgment on the people of the world. He will convict every person of all the ungodly things they have done and all the insults that ungodly sinners have spoken against Him. Paalala kung sakaling wala ka nung last Sunday. Naalala niyo ba yung sinabi ni Pastor Umpad o sabi ko noon? Sa langit, pagka diyan ka napunta, 1,000,000 days ka pa lang sa langit para ka nag-uumpisa. At ang kagala sa langit, kapatid, pag sa eternal life, wala kang alaala. Kaya di ba kaya sabi ng Biblia, no more tears, no more pains. Wala kang alaala. Hindi mo alam kung sino yung kahit katabi mo asawa mo, halimbawa, pares kayo pumunta, hindi mo alam na asawa mo yon. Wala kang alaala. Kaya pagka sa impyerno, kapatid, 3,000,000 years ka sa impyerno, parang day 1 pa rin yan. At ang mabigat dyan, kapatid, lahat may alaala ka. Mga pagkukulang mo sa asawa mo, sa anak mo, maalala mo lahat yan. Mga paalala sa mga pastors, na mga teachers kapag the Word of God, pero hindi mo pinasin, maaalala mo yan. Kasi gusto ni Satan, no? Gusto at pahintulto ni Lord na pagtusa ka. With so many memories. Kasi isip lang, di ba? Kayo nakakaranas, sa mga natutorture ko kung marami kang iniisip na hindi maganda, di ba? Kung ganun sa impyerno, lahat papasok yan sa isip. Lahat, mga regrets papasok sa isip mo. Lahat ng hirap. Kapatid, magpakatino tayo. Kung nagsisimba ka naman, mag-straight ka na kay Lord. Can you say amen? Palakpak sa ating Pang Diyos. Number 2, about Enoch, he was a preacher, a teacher of righteousness. In-expose niya ang masasama. In-expose niya yung mga darating na generation na magiging masama. At hindi lamang yan, kapatid, talang iniyak niya patungkol sa mga kasamaan ng mga tao at nag-warn siya na isang araw babalik ang Diyos para maghatid ng punishment. At huwag kang papayag makasama ka sa parurusahan ng Diyos. And number 3, Enoch pleased God. Nabasa natin yan sa verse 5. Ang isang totoong Kristiyano, always dapat pag-isipan niya yung life, character ni Enoch. Gawin natin siyang inspirasyon natin na kaya natin kung gusto natin. But of course, sa guidance at leading ng Holy Spirit. Acts 3:19, sabi diyan, now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Verse 20, then times of refreshment will come from the presence of the Lord and He will again send you Jesus, your appointed Messiah. At hindi itong verse na ito kung uunawain nyo. Kaya palang iba, parang ang Lord natutulog. Parang ang Lord ay napakalayo. Kasi kanino lang nalapit ang Pang-Diyos para tulungan? Now repent. Sa mga tao nagsisisi ka lang kasalanan and lalapit kay Lord so that your sins may be wiped out. Verse 20, then times of refreshment. Kaya pala, kahit marami sa atin dito, ang bibigit ang problema, parang, Lord, parang ang bibitaw sa'yo. May refreshment dumadating sa kanila. Ibigyan ka ng
joy sa gitna ng maraming nakakaiyak na kalagayan. Bibigyan kang happiness. Bibigyan kang tensya na kayo. Kaya, hindi na magtagalog eh. Mindanao eh. Pangako ni Lord yan. Kaya ito, yung mga nakikita niyong blessed dito, ang bibigat ang problema, ang pinagdaanan niyan, pero kaya eh. Bakit? Dumadating si Lord sa kanila every time they need comfort. Every time kapag na malungkot sila, dumadating si Lord. Pangako ni Lord yan eh. And He will again send you Jesus, your appointed Messiah. Pero doon sa hindi nagsisi, doon kapatid sa hindi nagsisi ka ng kasalanan, kapatid, umiyak ka lang umiyak, walang dadating Lord sa iyo para i-comfort ka. Para bagang sasabihin, magdusa ka. 1 Thessalonians 1:10, excited ba tayo sa pagbabalik ni Lord? And they speak of how you are looking forward to the coming of God's Son from heaven. Jesus, whom God raised from the dead, He is the one who has rescued us from the terrors of His coming judgment. Wow! Bakit ba napasamang mga verses na ito? Maaaring siguro malapit na dumating si Lord. 1 Thessalonians 4:16 hanggang 17, for the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with a trumpet call from God. First, the believers who have died will rise from the graves. And don't worry, kung ang pamilya mo, mahal mo sa buhay na namatay na anak ni Lord, huwag kang mag-alala, silang unang bubuhayin. Tulad ni Elma, silang unang bubuhayin. Lahat ng namatay na anak ni Lord, na hindi bumitaw sa gitna marang pagsubok, silang unang bubuhayin. And then, sinong kasunod? Then, verse 17, then together with them, we who are still alive, then tayo naman, wow, ang sarap pagka hindi na tayo dadal sa kamatayan. Kailan mangyayari yan? Pagka sa time natin dumating si Lord, we will never experience death. Magastos pagka may mamatay eh. Saka, kawawa, no, yung mga naiiwanan. Kahit mga believers yan, parang kakaawa na iwanan sila. Kaya ako, isa sa prayer ko, Lord, kung dumating man yan, dumating mauna man death, try ko lang naman to, no? Sana sabay kami ng asawa ko. Hindi siya mauna, hindi ako mauna. Kasi, ang hirap na maiiwang ka eh. Diba? Parang hirap. Anyway, will ni Lord, yung will ko, will ni Lord masunod. Then together then, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Wow, exciting yung day na yan. Yung iba marahil hindi makakarinig ng trompeta. But yung iba makakarinig. At yung makakarinig, kapatid, yun ang aangat. Excited ba kayo? Lapit na yan. Kaya walk with God, sabi mo katabi mo, huwag ka na hihiwalay. Huwag ka na pabago-bago isip. Huwag na iba yung priority mo. Si Lord ang priority mo. Then we will be with the Lord. Gano'ng katagal? Forever. And I hope, kapatid, sikapin natin mapasama dyan. Dahil pagka hindi ka nakasama dyan, ang hirap na ng kalagayang buhay mo. Tatlong reason, patapos na ako, why Enoch was able to walk with God. Number 1, he was careful about his companion. Ingat. Alam niyo ba, ang companion, pagka hindi kay Lord yan nakakakorap yan, hihilahin ka niyang palayo. Kapatid, hinugwasan ka lang dugo ni Lord, tapos kung sino-sino lang kinakasama mo, na walang kabalyo-balyo dahil wala ang dugo ni Lord sa kanila, then ikaw, meron tatak ng dugo ni Lord, kung sino-sino lang minamahal mo. Mabigat kung pina-violate mo yung katawan mo sa kanila. Hindi ka talaga mapapasama sa pagtunog ng trompeta. But si Enoch, kaya pala kapatid, he was able to walk with God. Ingat siya sa kanyang sinasamahan. Ingat, pili. Kung gusto mo kapatid ma-maintain yung magandang relationship mo kay Lord, be choosy. At lalo yung mapapangasawa mo, mga young people. Kaya sa akin,
Noon pa yan. Meron sa akin noon, yung meron pa akong license, pero hindi pa sa organization natin ngayon, yung TSFI. Pinagtatanong, pwede ba ikaw magkasal? Ang ikakasal ko lang yung member lang. Kilala ko yan. So, maingat si Enoch. Tandaan nyo, pwede ba maghalo ang light at darkness? Malabo. Ang langis, tubig, hindi naghahalo. Sa atin, dapat naintindihan mo, may pagkakaiba yung acquaintance at friend. Acquaintance, okay, hello. Pero pagka-friend, you spend more time sa Allah. Amen? And alam nyo ba, being friendly does not always mean being friend. Ito, paalala sa mga young people. Maging friendly pero huwag makbay at magpaakbay. Ingat. Tandaan nyo, merong binhi sa loob natin, pwedeng magising yan. Tandaan nyo, bago isang malaking bagay mangyari, nasanay ka muna sa malilit na bagay. Nakaka-observe ako ng ganyan. Tandaan mo, may nag-o-observe din. Huwag kang umakbay at huwag kang magpaakbay. Dugo ka ni Lord. Huwag mo babastusin kung meron dugo ni Lord. Can we say amen? Psalms 1:1, blessed, fortunate, prosperous, and favored by God. Sino yung blessed? Another meaning ng blessed sa Amplified Bible Version, sila yung mga fortunate, sila yung maging prosperous, at sila ang may magkakaroon ng favor kay Lord. Kaya kita yung testimony ni Claire, obviously may favor Lord sa kanya. Dapat, imposible, no? So, si Lord is a God of impossible things. Imposible na makuha nila on that day. Tandaan nyo, nothing is impossible kay Lord pag kami favor Lord sa'yo. So, sino yung blessed? Pero before that, may condition. Blessed or fortunate, prosperous, and favored bagay. Sino? Is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Following their advice. Biro mo, hingi ka ng advice sa taong walang takot kay Lord. Ang laking kahibangan yan. Following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to the rest in the seat of the scoffers and ridiculers. Alam niyo, sa lugar natin dito, ang daming nagbibingko, ang daming sagalan. Pagka dumikit ka dyan, ang spirito nila didikit sa'yo. Kaya parati tayo layo. Layo. Iwas tayo, Brother James. Iwas lang ang iwas. Di bali sabihin na suplado ka. Di bali sabihin na kung ano-ano na. Kapatid, iniingatan mo yung dugo ni Lord na sa'yo eh. Tama po ba? We want to walk with God. So 1 Corinthians 15:33, contemporary English version, don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. Diba obvious naman, pagka hindi Kristiyano ang barkada mo, mas madalas ikaw hihilahin palayo kay Lord kasi sila ang malapit mo kay Lord. Kasi kapatid, kung ano talaga, kung hindi ka nahawaan, ang tagal na nila nandito sa church. Ang problema, ikaw yung nawawala eh. Bad companions. Ano? Ang sabi? Bad friends will destroy you. Amos 3:3, nabasa natin kanina, can two walk together except they agree? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Malabo lang mga kapatid, Kristiyano ka, tas barkada mo, hindi Kristiyano, tas sasabihin mo, all right ka. 2 Corinthians 6:14, stand away from people who are not followers of the Lord. Simple English lang yan. Can someone who is good get along with someone who is evil? Gandang question, no? Are light and darkness the same? So anong solusyon? Capital letter E, was. Sabi mo katabi mo, was ka. I-W-A-S. Alala ko may kwento, true story to. At paulit-ulit nangyari, fresh graduate sa Bible School. Apostolic Bible School to. Grabe ang challenge ng mga evangelist sa kanya, grabe ang challenge ng mga teacher. Ang unang pinuntahan niya para i-share ng Word of God, yung siya'y graduate. Bar. Ano makikita mo sa bar? Manginginom, mga hostess. So at first, mainit siya. Magsisi kayo.
Pagtagal, tak siya. Kaya ingat, kinakasama mo mga kaibigan. Baka mahawaan ka. Tapos lalo kung bakla ang barkada mo, tomboy barkada mo, tagilid ka dyan. Spirit yan eh. Kaya may sumpa ang Diyos sa kanila. Ingat, baka madamay ka. Enoch voluntarily walked away from others. Kasi you cannot walk with God not until you putolize your relationship sa mga evil na tao. Malabo yan. Parati kang hihilahin palayo. You can only walk with God pagka sinira mo relationship. Other than sharing of word of God, kaya kung friends, barkada, malaking oras mo sa kanila, delikado yan. Number 2, he was certain about his consecration. Yung kanyang patotoo, it pleased God. Nabasa natin yan sa Hebrews 11:5. At like David, no, dapat tayo, we walk in the truth. Psalms 86 verse 11. Teach me your way, O Lord, I will walk and live in your truth. Direct my heart to fear your name. With inspired reverence and submissive wonder. So ano ay yung kalidad o way of a heart that fear God? Iba yung pagkamangham mo. Iba yung pagrespeto mo kay Lord and submissive wonder. At katulad din ni Micah sa verse 4, verse 5, for all the people walk each in the name of his God in a transient relationship. Alam niyo, big sabihin transient, yung napadaan lang. So maraming ganyan, para bang si Lord dumaan lang sa kanilang harapan. Diba si Zaccheo, palit na tao, alam niya dating si Lord, grabe. Makyat siya sa puno. Nakita siya ng Pang-Diyos, alika, pupunta ako sa bahay mo. Ganon kapatid, kung gusto mo pumunta si Lord sa bahay mo, sa gitnang relationship mo, pakita mo, interesado ka kay Lord. Ang problemang iba Sunday Christian lamang, transient na Kristiyano sila, transient na relationship. Close lang sila, Lord, ipatay siya pagkalinggo. The rest of the day, walang relationship. So, tanong ko sa inyo, kasama ka kaya sa pagtunog ng trompeta? Alam nyo, totoo, there will be obstacles, setbacks. There will be obstacles, setbacks, and sufferings, but be assured that this is the walk of victors. Kaya nga victors, panalo ka sa maraming problema, panalo ka sa maraming pagsubok, panalo ka sa maraming balakid. Kaya abnormal ang Kristiyano pagka walang problema, walang pagsubok. Kaya pagka may magsasabi, ay pastor, wala akong pinagdadaanan. Baka you're not living with God and for God. Kasi lahat na nagpasya na walk with God, may pagdadaanan, Brother James, at matitindi. Lalo kung leader ka, matitindi pagka leader ka. Nagtuturo ka ng Word of God. Expect mo na yan. Bahagi ng buhay mo. But, tandaan mo kapatid, hindi ka iiwan ng Pang-Diyos. Never will He leave you nor forsake you. If you are going to have an intimate relationship with the Lord, you must enjoy and desire what He enjoys and desire. Kung anong love ni Lord, dapat love mo rin yan. Kung saan masaya si Lord, dapat doon ka masaya. Kasi paano mong sinasabi ng you are walking with God na malungkot ka sa ginagawa ni Lord? Mabigat sa iyo yung ginagawa ni Lord. Diba? Tama po ba? Ang liwanag sinabi sa Amos, can two people walk together if they don't agree? Kaya you choose to walk with God because you agree sa kung anong gusto niya, ay yun din gusto mo. Kung ano yung ayaw niya, yun din ang ayaw niyo. Naiintindihan niyo na kaya, kapatid. Number 3, he was cautious about his calling. Alam niyo, parati prayer ko kasi mga tao pag kami pinagdadaanan, nakakalimutan may calling. Kaya parating prayer ko, Lord, activate their calling. Activate their anointing. Dapat conscious ka may calling. Sandali, naiba ako, may calling ako. Hindi ako mangloloko. Maging men and women of integrity ako. Hindi ako pwede may-standby dyan, may calling ako. We all have a calling. Ang iba, pastor, ang ibang teacher, ibang mag-isel leaders, satellite leaders. Ang
iba maging musician, etc. Lahat tayo may calling. Dapat conscious ka dyan. Otherwise, madali mong bitawan yan. Your calling, unawain nyo ito, your calling is determined by your decisions to God's prompting. Alam nyo, ang pasimula ng paging pastor ko, of course, noon pa lang, naikikwento ko yan sa mga leaders ko sa Saudi, kasama si Kahulyo. But may particular ang tao na siyang unang sinabihan ko, si Brother Raymond. Sabi ko, Brother Raymond, nagkaroon pa lang ginip, katatanggap ka ng Holy Ghost. Merong bumaba sa akin na white figure, image, at may inabot na bulaklak. At doon sa dream na yun, yung bulaklak na yun, hindi na makikita rito, iba yung bango niya. To make the story short, minatanggap ako na sulat. Yung pala ang bulaklak. Sulat mula kay Jojo Pels, yung buhay pa siya. Pwede ba ikaw pumalit sa akin sa Amparo Church? Tanggap ko yun. Daming problemang dumating, daming pagsubok. Yung desisyon ko, your calling is determined by your decision. Decision ko noon, nakikitira kami sa isang squatter na area doon, sa bayaw ko. Decision ko noon, dahil may prompting si Lord. Sulat lang yun hindi pa personal yun. Grabe na, umiiyak na ko noon, hindi pa nag-umpisang worship time sa PC, doon kami nagsisimba sa 3 pa lang anak ko noon. Malilit pa sila Joshua, Esra, Hosea. Sumunod ako. Hindi ako nag-doubt. Hindi ako nag-question. Hindi ako sabi, Lord, may allowance ba doon? May sweldo ba? Wala sa mind ko yun. I never regretted it. Kapatid, pagka ikaw sumunod ka sa prompting ni Lord, God will make things beautiful sa buhay mo. Time. Tiwala ka lang. Sabihin katabi mo, tiwala ka lang. Si Lot, nasayang nasira siya. Kasama na sana siya sa promised land Pero ang problema, tumingin siya sa isang lugar na one day ika-curse ni Lord. Sayang Tayo, baka dumating ang time, sayang, nandito ka na, nawala ka pa. So Lot chose foolishly. He chose Sodom. And he lost his heart, his happiness, and his spirituality. Actually, nawasak ang family niya. Pagka mali decision mo, tagilid ka dyan. Walking with God, tumayo tayong lahat. It implies prestige. As their spiritual status, not pride. Number 2, walking with God implies privilege bilang anak ng Pang-Diyos. And number 3, walking with God implies perfection as to sainthood. To close, sabay-sabay natin basahin to. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him, and He will make your path straight and smooth, removing obstacles that block your way. I was so troubled no, Lord, ano mangyari to? Ito buhay namin, nanggap ko calling mo, hubong namin butas-butas, sahig namin butas-butas. Halos ang kwarto namin noon, 3 na anak ko, lumaki lang konti sa stage na to. Doon ang higaan namin, doon ang kainan namin. Sinong pag-isip gagandang future namin during those time? Then may offer. Dali kong tanggapin, yung mga kapatid ko, okay, lipat ka sa Mindanao, we will support you. Daling, makakalusot na ako rito sa problema ko. Then may offer, may naghintay siya yung trabaho sa paggawa ng yelo dito sa Nabotas ba yung Malabon. Kamag-anak, yung may-ari. Dali kong tanggapin dahil may needs. Tanda mo kapatid, may prodding si Lord. In decision mo, will determine your calling. Siguro yung time na yun, hindi naman kaagad-agad pastor ang papel ko. Kasi siguro nakita niya ako. So doon lang nabuo yung office ng pastor. I was willing to go all the way kahit ano yung pinagdadaanan. Hirap, gutom. Daming gutom noon, daming hirap.
Hindi lamang isang araw, dalawang araw, years yan para kaming pulubi. But then, again, reading Proverbs 3:6, yung time naman, I was uncertain, but oh Lord, ang daming zigzag. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him. In all your ways, circumstances, trouble, always acknowledge and recognize Him. Diba kanina? Kilala mo ba na may Diyos? Bawal pumasok ang hindi mo siya. Hindi mo recognize may Diyos. And then ang pangako ni Lord, and He will make your path straight. Aling sa inyo kapatid Lord, ano mangyayari? Parang walang future. Tanda mo, God will make your path straight and smooth. And remove obstacles that block your way. 30 years ko sa pastor, never did God left me, my family. Magpasya ka lang, mga young people, habang bata pa kayo, lalo kung wala pa mga damages. Kung may damages na, sige lang. Mapagpatawad si Lord. Pero, magpasya ka, walk with God. Sa mga pamilya rito, magpasya ka. Dahil decision mo, apektado ang pamilya mo. Maring hindi mo makikita ngayon, pero wag mo hintayin, makita mo ang resulta ng wrong decision. Pag-asa na kay Lord parate. Walk with God, katulad ni Enoch. Anong ibig sabihin ng walk with God? Moving forward parate, may progress. Hindi atras abante. Hindi yung He loves me not. Close our eyes, kapatid. At tuloy natin, hayaan ang mga narinig nyo ay mag-echo sa inyo. And if you feel on your journey, nagkaroon ng mga separation with God, nagkaroon ng break-up, you feel God is calling you in front, habang nandito ako at hindi pa pupunta sa likuran, I want to pray for you. If you feel na mabigat ang problema mo and you needed someone, prayer of a pastor, narito ako, kapatid. Let the Holy Spirit prod you. Telling you, come, walk with me. It won't be an easy journey, but I assure you, ang dulo niyon ay victory. Is there anyone who wants my prayer? Come forward.